Kumusta? Before we dive into the Word, we just want you to know, this is not an accident. God brought you here for a reason. May sasabihin siya sa'yo at may gagawin siya sa puso mo. So take a deep breath, open your heart, and let's hear what God has to say. Welcome to Gia Kabanatuan. Welcome home. Are you ready to receive the word of the Lord? Handa po ba tayong tanggapin ang salita ng Panginoon? Hallelujah. Hindi ko alam, grabe yung presence ng Lord ngayong umaga. Habang kinakanta natin yung mga awitin kanina, nare-remind tayo kung gaano kabuti ang ating Diyos. At ngayon po ay tayo ay mananalangin. Tayo pong lahat ay yumuko. Tayo pong lahat ay pumikit. At tayo po ay mananalangin. Aming Ama na mga pangarihan sa lahat, marami pong salamat sapagkat alam namin ngayong umaga, meron kang gagawin at sasabihin. Speak to us in the most powerful way, maging kapaki-pakinabang ito. Salamat Panginoon, magsalita ka sa aming kalagitnaan. Lord, hindi lang ito naka-inspire, kundi nakaka-add ng value sa aming buhay. Baguhin mo ang buhay ng bawat isa. In Jesus' name, tayo pong lahat ay magsabi ng Amen, Amen. Sabi mo sa iyong katabi, mamaya na tayo magkukwentuhan. Hallelujah. Sinabi niyo po ba sa katabi niyo na mamaya na kayo magkukwentuhan? Proverbs chapter 3, verse 5 hanggang 8. Kung mayroon po kayong dalang Biblia, makipagbukas po kayo sa Book of Proverbs chapter 3, verse 5 hanggang 8. Kawikaan, chapter 3, kapitulo 3, versikulo 5 hanggang 8. Kawikaan, of Proverbs chapter 3, verse 5 hanggang 8. Sabi po sa verse 5, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Verse 6, seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Verse 7, don't be impressed with your own wisdom. Don't be impressed with your own wisdom. Instead, fear the Lord and turn away from evil. Verse 8, then you will have healing for your body and strength for your bones. Sabi mo sa iyong katabi, sa palagay ko, kailangan mo yung verse 8. Kailangan mo ng healing and strength for your bones. Then you will have healing for your body and strength for your bones. Pinamagatan po natin ang week 2 ng January natin ngayon. Pag-aaralan po natin na mayroong pamagat. In God we trust. Sabihin nga po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! In God we trust. Hallelujah. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. Alam niyo po, nabubuhay tayo sa mundo na punong-puno ng scam. Scammer. Hindi lahat ng nare-receive nyo na text na panalo kayo ay nanalo talaga kayo. Nabubuhay tayo sa mundo na punong-puno ng scam. Maraming scammer. Hindi mo na alam kung ano yung totoo, ano yung hindi totoo. Kasi ang hinahanap na natin ay, bukod sa honesty, ay credibility. Reliability. Sabihin, gusto natin na magtiwala pero nahihirapan tayo kasi naging biktima tayo ng mga bagay na sa ating buhay na hindi natin inaasahan na sumira ng ating tiwala. May mga pagkakataon sa ating buhay na may hirapan ka magtiwala sa ibang tao dahil yung ibang tao, lalo pag alam mo yung kanyang history, nababawasan yung kanyang credibility. Kaya nga di ba may mga kaibigan tayo na kahit anong sabihin nila, sige pupunta ako. Promise Brad, on time ako pupunta. Di ba? At the back of your mind, hindi ka naniniwala kasi alam mo na laging late to. 2 hours to, yung pupunta niyan, naliligo pa lang yan. Kabisado mo na yung karakas di ba? Ibig sabihin, nakakabit sa credibility yung history. Ibig sabihin, para maniwala ka sa isang tao, kailangan credible siya, at ang magdidikta ng credibility niya, yung history niya. Tinitignan mo ngayon kung anong history nito, ano yung nakaraan nito, ano yung pinagdaanan nito. At ito yung backbone na pinag-uusapan natin sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, about sa pagtitiwala. Sabihin nga po natin, trust. Alam niyo po, sabi ng scripture, trust the Lord with all your heart. Trust the Lord with all your heart. Sabihin nga po natin, all. Now, sa tao, mahihirapan kang magtiwala ng buo. Tama po ba? Sa tao, kumbaga, hindi ka 100% na magbibigay ng tiwala. Hindi ka 100% na magbibigay ng tiwala. Amen? For example, sa upuan na kinakaupuan nyo ngayon, okay? Yung upuan po ba na kinauupuan nyo ngayon, naniniwala kayo, hindi yan mawawasak? Huwag naman, kasi baka gumawa kayo ng eksena dyan. Halina, pagtitingin na kayo ng lahat. No?
Kumbaga, umupo ka dyan, hindi mo naman chinek kung anong brand yan. Chinek mo lang kung malinis, pero hindi mo chinek kung kaya kang suluhin, umupo ka na lang basta. Alam niyo po ba, ang Greek word ng trust ay may kinalaman sa pag-upo. Actually, ang ibig sabihin niyan is to pass on the weight. Ipasa mo yung bigat. Ibig sabihin, nung sinasabi ng Proverbs na trust the Lord with all your heart, sinasabi ng author na ipasa mo yung bigat sa ating Panginoon. You are actually transferring your weight sa upuan. Hindi mo chinek kung matibay yan, hindi mo na chinek yung brand niyan, chinek mo lang kung malinis o hindi, umuupo ka, nakikinig ka ng preaching, nagtitiwala na hindi yan masisira. Nakuha natin? Now, kung sa mga bagay na nakikita, nagtitiwala tayo, bakit hindi tayo magtiwala sa ating Panginoon? Kasi ang Biblia, hindi niya dinefine ang pagtitiwala as a feeling. The Bible does not define trust as a feeling. Dinefine ng Biblia ang pagtitiwala where you place your weight. Kung saan mo inilalagak yung iyong kabigatan. Saan ka umaasa kapag hindi mo na kontrolado ang sitwasyon. Pag sinabi nating trust sa Scripture is to lean on. Meron kang sasandalan. To place full weight upon. Meron kang mapaglalagyan ng bigat. To rely on for support. Ibig sabihin, meron kang nahihingan ng suporta. Kaya sabi ng Proverbs, trust the Lord with all your heart and do not depend on your own understanding. Ibig sabihin, huwag mong hayaan na yung logic yung maging pundasyon natin. Kasi nagsisimula ang pananampalataya, nagsisimula ang pagtitiwala kapag yung understanding natin na bypass at pinagkatiwala natin yung control natin sa ating Panginoon. Amen. Ang Proverbs nagtuturo sa atin ng timeless principle to trust the Lord with all our heart. Magtiwala tayo sa Kanya kasi yung katabi natin po pwede hindi maganda ang history. Yung ibang tao hindi maganda ang history. Maybe yung mga dumating na tao sa inyong buhay hindi maganda ang history, nababawasan ng credibility. Pero ang ating Panginoon, alam natin na tapat siya noon at tapat siya ngayon at tapat siya magpakailanman. Kaya sabi ng Scripture, trust the Lord with all your heart and do not depend on your own understanding. Seek His ways in all you do and He will show you which path to take. Ibig sabihin mga kapatid, kahit yung sitwasyon mo mukhang liko-liko, mukhang gulo-gulo, nasa lugar ka ng iyong buhay na parang wala nang malalampasan at wala nang escape. Kapag ikaw ay nagtiwala sa ating Panginoon, ipapakita niya which path to take. Ipapakita ng Panginoon sa iyo kung paano ka makakalagpas sa iyong sitwasyon. Amen. Ibig sabihin, ang Proverbs nagbigay ng pinaka-timeless principle. Ano yun? Trust the Lord with all your heart and do not depend on your own understanding. Kasi may mga pagkakataon sa ating buhay na inilalaban natin yung alam natin kaysa magtiwala tayo sa ating Panginoon. And meron tayong babasahin story. Do you remember the story of Peter na naglakad sa ibabaw ng tubig? Some of you narinig na yung story na si Peter, merong karakter sa Bible na nakapaglakad sa ibabaw ng tubig. Well, in fact, hindi si Peter ang nauna kasi merong mas nauna sa kanya. Sige, basahin natin sa book of Matthew, chapter 14, verse 22. Sabi po dito, immediately after this, Jesus insisted that His disciples get back into the boat and cross to the other side of the lake while He sent the people home. Now, the background of Matthew chapter 14, kung aangat lang po kayo ng basa, si Jesus nag-perform ng isa sa pinakamatinding miracle. Ano po yun? Pinakain niya yung 5,000 katao gamit ang 5 gardenia at 2 mega sardines. 5 tinapay at 2 isda. Ibig sabihin, nag-perform siya ng grabing himala. At sabi ng scripture, after niyang gawin yon, after niyang pakainin yung mga tao, verse 22, immediately after this, Jesus insisted that His disciples get back into the boat. Ibig sabihin, si Jesus, pinapa-uwi niya yung kanyang mga disciples, pinasakay niya doon sa bangka. At yung mga tao naman ay pinapa-uwi niya, habang pinapabalik niya yung mga disciples sa bangka, pinapa-uwi niya yung mga tao. Now, many times kung pinreach ang Matthew chapter 14, many times natin narinig ang Matthew 14 that Peter walked on water, pero never kong nabasa yung word na insisted. Word na insisted. Sabi nga po natin, insisted. Sabi dito, immediately after this, basahin natin na mabagal, Jesus insisted
that his disciples get back into the boat. Ibig sabihin, yung desire para sila ay makasakay ng bangka ay hindi dahil sa desisyon ng mga disciples, hindi dahil sa desisyon ng mga alagad, kundi dahil nag-insist, sino? Si Jesus. Isabi nga po natin, insisted. Sa ibang reference, He made them get back into the boat. Now, the Greek word for insisted, next slide na, is anankazo. Sabihin nga po natin, anankazo. Sabihin po natin, anankazo. Parang yung sa flood, alam niyo po yung anankazo? Anankazo? Yung sa flood control hanggang ngayon, yung mga mastermind. Anankazo. Joke po yung joke. Joke po yung mga kapatid. Hallelujah. Palakpakan natin na Panginoon. Anankazo. No? Pag sinabi nating anankazo, ganito po yan mga kapatid. Anankazo. Sabi ng teacher, ipas nyo na yung papel. Hindi ka patapos, pero ini-insist ng teacher na ipasa nyo na yung papel. Wala ka magawa dahil meron siyang sinabi. Ini-insist niya. Anankazo. Now, si Jesus, hindi siya nagbigay ng command. Hindi siya nagbigay ng request. Hindi siya nakikisuyo doon sa mga disciples na, pwede ba umuwi na kayo? Ginagabi na tayo eh. Kundi ang sinabi niya, He persuaded them, He insisted, and He made them get back into the boat. Anankazo. Immediately after this, Jesus insisted, anankazo, that His disciples get back into the boat and cross to the other side of the lake while He sent the people home. Habang bumabalik yung mga disciples doon sa bangka, yung mga tao naman ay umuwi. And notice this, yung mga disciples, pag sinabi nating anankazo, insisted, hindi pa nila gustong iwan si Jesus, pero dahil nag-insist si Jesus, wala silang magawa. Ibig sabihin, yung desire, yung decision na sila ay sumakay ng bangka, ay hindi dahil sa kagustuhan ng mga disciples, kundi dahil sa kagustuhan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Anankazo insisted. Verse 23. After sending them home, after mapauwi ni Jesus lahat ng mga tao, He went up into the hills by Himself to, tignan natin naka-underline, pray. Sabi nga po natin, pray. Pray. Alam niyo po ba, yung mga disciples, they see Jesus working on many miracles. Nakita nila si Jesus magpakain ng 5,000 gamit yung 5 tinapay at 2 isda. Nakita nila si Jesus mag-cast out ng demons. Nakita nila si Jesus magpagaling ng mga may karamdaman. Nakita nila si Jesus kung paano mag-teach and preach. Pero never yung mga disciples in all the scripture, especially in the 4 Gospels, walang na-mention na yung mga disciples nagpaturo, Jesus, teach us how to preach. Yung mga disciples, they never asked Jesus, teach us how to cast demons. Teach us how to heal the sick. Kasi nakikita nila yon. Nakikita nilang ginagawa ni Jesus yon. Pero never nilang hiningi kay Jesus kung paano nila gagawin yung pagpipreach, paano magpagaling na may makaramdaman. Pero sa Luke chapter 11 verse 1, hindi ko na po nilagay dyan, yan po yung pagkakataon na yung mga disciples, nang hingi sila ng isang request kay Jesus, and ano yon? Jesus, teach us how to pray. Because they noticed something. They noticed na kaya anointed si Jesus. They noticed na kaya may breakthrough sa ministry ni Jesus. They noticed na kaya nakakapagpalayas ng demon si Jesus. They noticed na kaya merong healing in the name of Jesus. Kasi merong ginagawa si Jesus privately na nakakaapekto sa kanya publicly. At ano po yun? Prayer. Amen? Kaya yan yung ano sabi ni Jesus? When you pray, ganito kayo manalangin. Our Father, Thou art in heaven, hallowed be Thy name, Thy kingdom come. Alam natin yon. Kaya yung mga disciples, they notice, merong something kay Jesus, nagpipreach din tayo, nagpapagaling din tayo na may karamdaman, nagka-cast out din tayo ng demons, gumagawa rin tayo ng himala gamit yung pangalan niya, pero may something sa kanya na hindi natin ginagawa at yun yung ni-request nila. Sabi nila, Jesus, teach us how to pray. Why? Very important ang panalangin. Very important ang prayer. I encourage each and everyone to join the 21 days of prayer and fasting. Kung not possible ka mag-fast, 21 days of prayer. Be serious about it. Why? Because when you work, kapag nagtatrabaho ka, you just work, napapagod ka. Pero kapag nananalangin ka, yung Diyos na yung gumagalaw para sa'yo. Amen? Inaamin mo, Panginoon, Lord, I cannot do this on my own. Pagod na ako. And ngayon,
ipinagkakatiwala ko sa iyo yung control kasi ako limitado, ikaw ay hindi limitado at kapag gumalaw ka sa aking buhay, alam ko, walang imposible. Amen? Kaya sabi dito, after sending them home, he went up into the hills by himself. Wala siyang kasama. Solo niya. Ibig sabihin, merong ginagawa si Jesus privately na nakaka-apekto sa kanya publicly. Ano yun? Prayer. By himself. Night fell while he was there alone. And there were times sa ating buhay, mga kapatid, na mag-i-speak ang Panginoon sa ating buhay kapag tayo mag-isa. Pero, tignan natin, si Jesus, kapag siya ay mag-isa, ang ginagawa niya, nananalangin. And I wonder, anong ginagawa mo pag mag-isa ka? What are you doing when you are alone? Anong iniisip mo? Anong ginagawa mo? Saan ka nakakapunta pag mag-isa ka? Si Jesus, he spent time praying, meditating. But the good news is this. Alam ng Panginoon yung ginagawa mo pag mag-isa ka. Nakita ng Diyos yung ginagawa mo nung mag-isa ka. Pero kahit ganun, mahal ka ng Diyos. Kahit ganun, mahal ka ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, mahal ka ng Diyos. Night fell while he was there alone. Ibig sabihin, si Jesus inabot na ng gabi, kakapa, manalangin. Hindi lang to 3 minutes na pananalangin. Hindi lang to prayer sa pagkain. Meron ba kayong tropa na nag-pray sa pagkain? Meron kaming pinag-pray sa pagkain. Ang laman ng prayer niya, simple lang. Let's eat. Amen. Minsan, mas ganado ka manalangin kapag ka sa pagkain. Pero may mga pagkakataon na, Lord, hindi mo man lang naipagpasalamat yung mga bagay na meron ka. Hindi mo man lang naipagpasalamat yung blessing na meron ka ngayon. Kaya kapatid, bumalik tayo sa pananalangin. After this, alam ko na nanalangin kayo dito sa church, pero pag uwi nyo sa bahay, manalangin pa rin tayo. Sapagkat meron kapangyarihan ang pananalangin. Amen! Now, he went there to pray alone. Verse 24. Meanwhile, habang si Jesus nasa mountainside na nanalangin, sabi ng Matthew, meanwhile, habang nananalangin siya sa mountainside, the disciples were in trouble far away from land, for a strong wind had risen, and they were fighting heavy waves. In essence, mga kapatid, habang si Jesus ay nananalangin sa mountainside, etong mga disciples, sa gitna ng dagat, naka-encounter sila ng kakaibang bagyo. Sabi niya po natin, bagyo. Storm. Naka-encounter sila ng strong wind, had risen, and they were fighting heavy waves. Sabi pa ng script sa ibang reference ng scripture, ang ginamit na term ay the wind was against them. Kontra sila sa hangin. Kaya hindi sila makapamalaot ng maayos. Now, si Jesus na nanalangin, yung mga disciples binabagyo. Now, tignan nyo alam ni Jesus noong mga panahon na yan na etong mga disciples kapag pinasakay ko sa bangka, may tendency na abutan sila ng storm sa dagat. Pero yung mga disciples walang magawa. Why? Because anangkaso, Jesus insisted na bumalik sila sa bangka. Yung pagsunod ng mga disciples para makasakay ng bangka, ang naging dahilan para ma-encounter nila yung bagyo sa gitna ng dagat. Nasusundan ba natin, mga kapatid? Ano pinupunta ko dito? Hindi porke na sumusunod ka sa Diyos, exempted ka na sa bagyo. Hindi exemption na sumusunod ka na, Lord, sumusunod naman ako sa iyo. 21 days of prayer and fasting, kahit pa 42 yan, gagawin ko yan. Nandun yung heart for obedience. Hindi mo pwedeng sabihin sa Panginoon na, Panginoon, sumusunod ako sa iyo, pwede bang tanggalan mo ako ng problema? Actually, yung pag-yes mo kay Jesus, yung pag-oo mo sa pagsunod mo sa ating Panginoon, pinuposisyon ka ng Lord to face storms. Yung pagsunod mo sa ating Panginoon is an invitation as well dun sa mga challenges na dumating sa iyong buhay, but ang guarantee, hindi mo kakaharapin yung problema na mag-isa. Kasama mo ang Diyos. Kaya ang mindset kasi, may mga pagkakataon sa ating buhay, naririnig natin, kapag nasa Diyos ka, wala kang problema. How I wish na ganun lagi yung mangyari sa atin. How I pray na ganun yung mangyari sa atin. Na kapag na kay Jesus tayo, lahat ng prayer request natin mangyayari.
Na kapag naki-Jesus tayo, magaling tayo agad. Na kapag naki-Jesus tayo, pag uwi natin, payapa sa bahay natin. Na kapag naki-Jesus tayo, wala tayong problema sa pera. Wala tayong storm. Pero hindi ganun ang katotohanan, mga kapatid. Hindi porke sumusunod ka sa Diyos, walang problema. The more nga na mas sumusunod ka sa Panginoon, mas dumadami ang problema. Pero nakita mo ang kinaibahan. Hindi mo kinakaharap yung storm mag-isa. Kasama mo ang Panginoon. Sabi mo sa iyong katabi, kasama mo ang Diyos. Now, nananalangin si Jesus, alam mo pinauwi ni Jesus yung mga disciples and ng mga tao, sunset, dapit hapon. Then nag-stretch siya mag-pray alone dun sa mountainside. At habang siya ay nananalangin, yung itong mga disciples ay binabagyo dito sa gilid. Verse 25. About 3 o'clock in the morning, anong oras po? 3 o'clock. About 3 o'clock in the morning, mula dapit hapon, let's say 6 p.m. kahapon, hanggang 3 a.m. kaninang madaling araw, si Jesus walang ibang ginawa, kundi manalangin. And mula kahapon ng dapit hapon, 6 p.m. hanggang 3 a.m. ng madaling araw, si Jesus nananalangin, yung mga disciples nakikipaglaban doon sa storm. And this is very interesting. Kasi you may question, hindi ba aware si Jesus na binabagyo yung mga disciples? Hindi ba aware si Jesus na nakaka-encounter ng bagyo yung mga disciples? And may mga pagkakataon sa ating buhay, question mo rin yun, Lord, are you not aware? Nasasaktan na ako. Binabagyo na kami. Literal na bagyo, baby, storm in your mental health, in your finances, in your family, on your own, in your life, in your academics, in your workplace. Hindi ko alam anong form ng storm yung meron ka, pero lahat tayo merong bagyo. And minsan may mga pagkakataon na tatanong natin si God, God, hindi ka ba aware na meron kaming pagsubok? Hindi ba nakakarating sa iyo yung prayer request ko? Hindi ba nakakarating sa iyo yung aking iyak? Hindi mo ba nakikita yung pinapanalangin ko? At may mga pagkakataon sa ating buhay that we feel, nararamdaman natin, Panginoon, parang ang layo mo sa akin. Na si Jesus nandun, nananalangin, yung mga disciples nandito, nakakaranas ng bagyo. Verse 25, about 3 o'clock in the morning, Jesus came toward them, walking on the water. Nanalangin siya. Tignan mo nagpakain siya ng 5,000. Sinandya yung mga tao pa uwi. Yung mga disciples nasa bangka, naka-encounter ng bagyo. At nung nakikita ni Jesus yung mga disciples na nag-face ng storm, may malakas na hangin na against them, sinundan ni Jesus yung mga disciples, hindi sa sumakay sa bangka, ang ginawa niya, naglakad sa ibabaw ng tubig. This is very interesting. This was recorded in the Bible. Because si Jesus, meron siyang pinoportray na message. Meron siyang gustong i-relay na message sa mga disciples. Na si Jesus, merong something sa kanya, tingnan mo na kaya niyang makalakad sa ibabaw ng tubig. Kaya niyang kontrahen o kaya niyang i-bypass yung laws of nature. Maraming nag-try niyan Napapanood niyo ba sa TV yun? Yung tinatry nilang lumakad sa ibabaw ng tubig. Yung pala sa ilalim, meron lang tinatapakan na styro. Diba? Tapos sasabihin nila, wow, magic, palakpakay mga tao. Hindi na nila ma-duplicate itong miracle na to. Minsan lang nangyari to na si Jesus lumakad sa ibabaw ng tubig. Anong purpose? Bakit siya lumakad sa ibabaw ng tubig? Anong purpose? Sabi ng scripture, about 3 o'clock in the morning, hindi ba masyadong late si Jesus noon? Pwede bang si Jesus pumunta ng mga bandang 8:00 ng gabi? O nung habang binabagyo na yung mga disciples, pwede bang pumunta agad si Jesus? Yes. Pero bakit hindi niya ginawa? Bakit let's say halimbawa, mula 7:00 ng gabi hanggang 3:00 ng madaling araw, nandun lang si Jesus. Meron silang distance ng mga disciple. Why? Kasi merong tinuturo ang Panginoon sa iyo habang naghihintay ka. May tinuturo ang Panginoon sa iyo habang wala kang naririnig sa Kanya. Kasi kung, halimbawa ganito, yung mga disciple, na-encounter nila yung storm. At sinabi ni Peter, kakatapos lang ng miracle, nakapagpakain kami ng 5,000, kayang-kaya natin to, malalampasan natin to. Kung hindi sila natakot, may iisip nila, hindi na namin kailangan si Jesus. May mga pagkakataon sa iyong buhay, kaya ka natatakot, kaya ka pa rin kinakabahan,
Kaya ka pa rin nahihirapan. Because that's a reminder, kailangan mo pa rin ng Diyos. Kailangan mo pa rin ng Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, kailangan mo pa rin ng Diyos. Alam ko, mayamang ka na. Alam ko, mayroon ka ng milyon sa bank account. Alam ko, nakakaangat-angat ka na sa buhay. Alam ko, mukhang hindi problemado yung mukha mo, pero kailangan mo pa rin ang Diyos. Amen? Kaya dito, about 3 o'clock in the morning, Jesus came toward them. Bakit siya naglakad sa ibabaw ng tubig? Anong purpose? To came toward them. Lapitan yung mga kumakaharap ng storm. Tuloy natin yung basa. Verse 26. When the disciples saw him walking on the water, si Jesus papalapit dun sa mga disciples, at ang ginagawa ni Jesus para makalapit sa mga disciples, naglalakad sa ibabaw ng tubig. Amen. Now, when the disciples saw him walking on the water, nung nakita nila na si Jesus naglalakad sa ibabaw ng tubig, they were terrified. Sa ibang reference, mas mababaw, they were afraid. Sa Tagalog, grabe, sobra silang natakot. Why? Kasi meron silang nakita naglalakad sa ibabaw ng tubig. In their fear, they cried out, "It's a ghost." Multo. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Minulto o mukhang multo. Hallelujah. No, hindi pa November, January pa lang mga kapatid, wag mo i-advance, no? January pa lang, dapat New Year, masaya tayo. Hallelujah. No? In their fear, sa kanilang takot, ang kanilang response, multo. Now, I wonder, bakit nila sinabing multo? Bakit nila sinabing multo? Sige, out of takot, pastor, kaya sinasabing, pag natatakot ka ba, sinasabi mo agad, ay, multo. Ano ba, inaabol ka ng aso? Ay, tinabol ako ng multo. Hindi naman multo agad masasabi mo, tama ba? Pag natatakot ka, yun ba agad yun nasasabi mo? Hindi. Because in their time, they believe, pag may mga sailor o mangingisda na namatay sa dagat, naniniwala sila yung spirit na iiwan sa dagat. Kaya kapag merong matinding bagyo, iniisip nila Peter, dahil sila ay mangingisda, iniisip nila, na may naglalakad sa ibabaw ng tubig, they were thinking, they are actually thinking, hala, minumulto na tayo, mamamatay na tayo. Near that experience. Because they believe na merong mga spirits nung mga panahon na yun, dun sa dagat, dun sila natapon. Now, kaya sabi nila, natatakot sila kasi bumabagyo, humahangin kontra sa kanilang hangin, tapos meron sila nakitang someone na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kaya ang reaction nila, multo, merong spirito. Now, verse 27. But Jesus, sabi niya po natin, Jesus. But Jesus spoke. Tandaan niyo po yung detail na yan, ha? Jesus spoke. Pag sinabi po ba natin spoke, nagsalita? Amen. But Jesus spoke to them at once. Ano sabi ni Jesus? Don't be afraid. Grabe, no? Apaka-chill ni Jesus doon. Ano? Biruin mo, naglalakad lang sa ibabaw ng tubig. Tapos sabi ng mga disciples, multo! Tapos sabi ng Jesus, don't be afraid. Yun lang sinabi niya, yung parang, alam mo yung parang low-key Jesus na, don't be afraid. Nakaganyan lang siya. Kasi, He spoke to them at once. Nagsalita lang siya once. Anong sabi niya? Don't be afraid. Take courage. I am here. Pwede mo bang i-remind yung katabi mo, pareha sa kanan at kaliwa, sabi mo sa kanya, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Hindi ko alam, mga kapatid, I don't know the storm that you are facing right now. Pero, pwede ba nating i-remind, pwede ko ba kayong i-remind dun sa title ng preaching natin? In God we trust. Trust the Lord with all your heart and do not lean, do not depend on your own understanding. Kaya sabi ni Jesus, don't be afraid. Huwag kayong matakot. He said, take courage. I am here. Nandito ako. Naglalakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Binabagyo yung mga disciples. Ang initial reaction nila, multo. Sabi ni Jesus, Jesus spoke to them at once, don't be afraid. He said, take courage. I am here. Now, I cross-reference this, I am. In Exodus chapter 3, verse 14. In original Greek, the same I am na ginamit doon sa Matthew was the same I am na ginamit sa Exodus. Exodus chapter 3, verse 14, nakalagay natin, God replied to Moses. Kasi si Moses, isinusugo siya ni Yahweh, isinusugo siya ni God para papuntahin sa mga taga-Ehipsyo para maging spokesperson ni God. Now, sabi ni Moses, God,
pupunta ako sa Faraon, pupunta ako sa mga taga-Ehipsyo, pupunta ako sa mga Israelita. Paano kung magtanong sila, sino nagsugo sa akin? Anong pangalan ang sasabihin ko? Verse 14, God replied to Moses, I am who I am. Say this to the people of Israel, I am has sent me to you. Ako nga, I am. Sabi niya po natin, I am. Kaya si God, He is the great I am. Parang ganito, bakit pangalan ni God, I am? Bakit niya inintroduce yung sarili niya in the Old Testament as I am? In essence, mga kapatid, ganito, kailangan mo ba ang pag-asa? Ako ang pag-asa. Here I am. You need hope? Here I am. You need peace? Here I am. You need love? Here I am. You need provision? Here I am. You need healing? Here I am. You need everlasting life? Here I am. Kaya sabi ni Jesus, sabi ng ating Panginoon, I am who I am. He is the great I am. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya pagdating ng Matthew 14, merong nire-release si Jesus dun sa kanyang mga disciples na, ako to. Ako ang makapangyarihang Diyos. Pero hindi pa rin nila ma-recognize yun. Tuloy natin yung basa. Verse 28. Naglalakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Ang initial reaction ng mga disciples, multo. Sabi ni Jesus, huwag kayong matakot. Don't be afraid. Take courage. Here I am. Then Peter called to him. Nung nagsalita si Jesus, in essence, baka pamilyar kay Peter yung tinig ni Jesus. At sinabi niya, Lord, if it's really you, kung ikaw talaga yan, tell me to come to you walking on the water. Sabi ni Peter, Lord, kung ikaw talaga yan, pwede ba na pumunta ako dyan? Pwede ba na maglakad din ako sa ibabaw ng tubig? Simple lang request niya. Gusto niyang maranasan yung nararanasan ni Jesus. Gusto niyang matapakan yung natatapakan ni Jesus. Anong sabi ni Jesus sa verse 29? Anong sabi? Yes, come. Halika. Jesus said. So Peter went over the side of the boat and walked on the water toward Jesus. Nung nakita nila si Jesus na multo, sabi ni Jesus, huwag kayong matakot, ako ito. Sabi ni Peter, Lord, kung ikaw talaga yan, hayaan mo na pumunta ako dyan. Nanghingi siya ng assurance. Nanghingi siya ng confirmation. Anong ginawa ni Jesus? Hindi siya nirebuke. Kung ano sinabi, winelcome siya. Sabi niya, yes, come. Pumunta ka dito. At nung sinabi ni Jesus na come, na pumunta ka dito, ang ginawa ni Peter, pumunta siya sa gilid ng bangka at nagsimula siyang maglakad sa ibabaw ng tubig. Ibig sabihin, after Jesus, si Peter, nakalakad din sa ibabaw ng tubig. Amen? Now, tignan natin yung sumunod na nangyari. Verse 30. But when he saw the strong wind and the waves. Question. Bago ba si Peter maglakad sa ibabaw ng tubig, meron na ba talagang bagyo? Meron na ba talaga? Yes. Kaya nga pumunta si Jesus doon para tulungan sila. Pero tignan mo, but when he saw, obvious na yung bagyo, obvious na yung wind, obvious na yung waves. Binabagyo na sila kahapon pa, pero yun yung na-highlight niya kasi nawala yung focus niya kay Jesus. Alam mo, madali kang matatangay ng pagsubok, madali tayo lulubog sa problema, madali lulubog sa cycle ng kasalanan kapag wala kay Jesus ang tingin. Kapag hindi si Jesus ang focus. Kaya sabi dito, when he saw, kaya sabi ng scripture, we live by faith and not by sight. Kasi kapag ka dependent ka sa iyong nakikita, masasaktan ka. Kapag dependent ka sa iyong nakikita, mahihirapan ka. Kapag dependent ka sa iyong nakikita, pwedeng masaktan ka. Kapag dependent ka sa iyong nakikita, pwedeng magduda ka at magdalawang isip ka. Pero kapag dependent ka sa ating Panginoon, na nagmahal sa iyo ng totoo at yumakap sa iyo at binigyan ka ng pag-asa, mas lalakas ka. Amen? But when he saw the strong wind and the waves, he was terrified.
and began to sink. Sink means lumubog. Anong sabi niya? Save me, Lord. He shouted. Hindi lang to basta, Lord, save me. Kundi sumisigaw yan. Nanghihingi ng tulong yan. Now, ano ang profession ni Peter? Sa mga nakakaalam, bago siya tawagin ni Jesus as disciple, fisherman. Saan nagtatrabaho ang fisherman? Sa palagay nyo, first time kaya ni Peter ma-encounter yung bagyo? Hindi niya first time yan. Maraming pagkakataon ng binagyo yan. Pero bakit dito na-highlight sa kanya yung bagyo? Bakit dito napansin niya yung bagyo? Bakit siya lumubog? Alam niya yung SOS, alam niya yung SOP, alam niya yung standard operating procedure kapag kalulubog na, alam niya yung mangyayari. Pero bakit parang nawala siya sa sarili? Kasi hindi lang to tungkol sa tubig, hindi lang to tungkol sa dagat. Tungkol ito sa pagtitiwala natin sa ating Panginoon. But when he saw how the strong wind and the waves, he was terrified. Natakot na sila na multo si Jesus. Natakot pa siya dahil lulubog na siya. Kaya sagot ng sigaw niya, "Save me, Lord! Tulungan mo ako!" He shouted. And may mga pagkakataon sa ating buhay. Hindi ko alam kung para kanino to. But maybe nagbago lang yung taon, pero hindi nagbago yung problema na meron ka. Maybe nagbago lang yung taon, pero ganun ka pa rin naman. Ganun pa rin naman yung battle na meron ka. Ganun pa rin naman yung sakit na meron ka. Ganun pa rin naman yung trabaho na meron ka. Ganun pa rin naman yung prayer item mo. Ganun pa rin naman yung buhay nyo. Ganun pa rin naman yung problema sa inyong pamilya. Ganun pa rin naman yung estado mo. And I don't know which this for. Maybe nagbago lang yung taon. They are greeting you Happy New Year, but deep within you, you're not happy. Because you're still the same you. Nagbago lang yung taon, pero same battles pa rin. Sabi ng scripture, tignan natin naka-underline na, but when he saw the strong wind and the waves, nung nawala yung tingin ni Peter kay Jesus, nung mas na-focus dun sa strong winds and the waves, he began to sink. Now, next slide na. Tignan natin to. Sink versus sink. Sink is lubog. Sink is sabay. Okay, yung unang sink, lubog. Yung pangalawang sink, aligned, sabay. Now, to illustrate that, tawagin ko yung pinakamagandang babae sa buong universe. Lai Pati, halika dito. Okay. Okay. Sink. Okay? Lubog. Sink muna tayo na align. Ako si God, ikaw si Peter, kung saan ako pupunta, dahil in sync tayo, kung anong ginawa ko, gagawin mo. Sync. Align. Ibig sabihin, si Peter, hanggat nakatingin siya kay Jesus, tingin ka sa akin. Ayan. Tumingin, di ba? Sync tayo, kasi nakafocus ka sa akin. Ibig sabihin, sabay, aligned, kasi nakafocus sa isa't isa. Pero may mga pagkakataon sa ating buhay, na kahit na nagpapatuloy ka sa ating Panginoon, na kahit ikaw ay nakafocus kay Jesus, may mga pagkakataon na nagsisimula kang sink, S-I-N-K, lumubog dahil hindi ka na nakatingin ngayon sa ating Panginoon. Kaya si Jesus, meron na siyang pinapagawa sa iyo, hindi ka ngayon gumagawa, hindi na kayo ngayon in sync, kaya unti-unti kang lulubog. Nakuha natin mga kapatid, simple lang naman kung bakit ka nawawala sa focus eh. Simple lang naman kung bakit ka nanlalamig sa ating Panginoon. Simple lang kung bakit ka mabilis mabuwal ng kasalanan. Alam mo bakit? Hindi kayo align ng ating Panginoon. Why? Kasi nakataligod ka sa Kanya. Hindi ka nakatingin. May iba kang tinitignan. May iba kang focus. May distraction. Nakuha natin mga kapatid. Kaya, hindi na kami ngayon sync. Hindi niya na ako nakikita eh. Pero merong way para maging sabay kami.
Paano kami magiging sabay? Magsasalita ako, susundin niya. Kanan, kaliwa. Pero may mga pagkakataon sa ating buhay, naririnig mo na yung tinig ni God pero hindi mo sinusunod. Kasi sinasabi ni si God, kanan, mapapahama ka na kanan, kaliwa, hinto muna. Naririnig mo na, pero dahil makulit ka, mas lalo kang lumulubog. Nakuha natin? Sink versus sink. Ibig sabihin, kapag hindi ka align kay Jesus, lulubog ka. Mas may iba kang titignan na distraction. Now, basahin natin yung sumunod na nangyari. Verse 31. Jesus immediately reached out and grabbed him. You have so little faith. Jesus said, why did you doubt me? Sabi ni Jesus, ang liit naman ng pananampalataya mo. Now, ang ginawa ni Peter, sumigaw siya, Lord, help me! Lord, help me! Pero ang ginawa ni Jesus, hinawakan si Peter, tinulungan siya, at tinanong bakit mahinip pananampalataya niya. Question, para maging sabay kami ulit, anong dapat niyang gawin? Anong dapat niyang gawin? Humarap siya sa akin. Pero hindi ganun yung nangyari dito. Hindi si Peter yung umabot kay Jesus. Hindi si Peter yung umabot kay Jesus. Hindi si Peter yung pumunta kay Jesus. So, this is very interesting. Sabi rin, Jesus immediately reached out and grabbed him. Balik ka sa akin para align ulit tayo. Kasi kapag malayo ka sa kalooban ko, distraction. Pero kapag magkalapit na tayo, merong confirmation, merong breakthrough. Amen? Bakit ka lumulubog? Kasi ang ating Panginoon, hindi mo na tinitignan. Mas tinitignan mo na yung distraction. Pero ito, good news. Nalayo ka na, nilapitan ka pa. Hindi mahawakan ni Jesus si Peter unless they were close. Kaya nahawakan Kaya hindi ka lumubog Dahil hawakan ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Amen? Ibig sabihin, lubog pero hindi lunod. Bumagsak pero hindi wasak. Nasaktan pero hindi pinabayaan. Makasalanan pero nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Why? Kasi hindi mo kayang isalba yung sarili mo mag-isa. You need a Savior. You need Jesus in your life. You cannot do it on your own. Kailangan mo lang tagapagligtas. Amen? Kaya sabi ni Jesus, you have so little faith. Yun yung dahilan bakit niya yung ginawa. Bakit siya nag-perform ng miracle? Bakit niya pinakain yung 5,000? Bakit siya lumakad sa ibabaw ng tubig? Because pinapalakas ni Jesus yung pananampalataya ng kanyang mga alagad. You have so little faith, Jesus said, why did you doubt me? Eto na ako. Kapatid, pinagdududahan mo pa rin ba ang Diyos? Ang dami niya nang ginawa sa iyong buhay. Niligtas ka ng Diyos, minahal ka ng Diyos, pinatawad ka ng Diyos, pinagpala ka ng Diyos, binigyan ka ng Panginoon ng panibagong pagkakataon para mabuhay. Pinagdududahan mo pa rin ba siya? The same question na tinanong ni Jesus sa kanyang mga disciples is the same question na tinatanong sa iyo ng Panginoon. Why are you doubting me? Bakit ka nagdududa sa akin? Bakit ka nagdududa sa akin? Verse 32 na. When they climbed back into the boat, the wind stopped. Kailan huminto yung bagyo? Biruin nyo mula nung naglalakad si Jesus sa ibabaw ng tubig, na naglalakad si Peter sa ibabaw ng tubig, at niligtas siya ni Jesus, bumabagyo. Malakas ang hangin, malakas ang storm. Pero kailan huminto? Nung bumalik sila. When they climbed back into the boat, the wind stopped. Doon pa lang huminto, mga kapatid. Doon pa lang huminto. Nung sila ay nakabalik. Why? Pinakita na huminto yung bagyo, hindi nung sumubok si Peter para lumakad sa ibabaw ng tubig. Hindi huminto yung hangin nung naglakad si Peter sa ibabaw ng tubig. Hindi huminto yung bagyo nung sinalba na Jesus si Peter. Huminto yung bagyo nung na-recognize si Jesus. Why? Basahin natin susunod na verse. Verse 33, and I will end with this. Then the disciples, ano sabi? Worship Him. Grabe, no? Ikaw, what is your response nung niligtas ka ng Panginoon?
Kapag alam mo na napahamak ka na, alam mo na meron ka matinding pagkukulang sa ating Panginoon. Pero paano ka magre-respond sa ating Diyos? How would you worship God? Sabi dito, the disciples worshiped Him. You really are the Son of God. They exclaim, ikaw talaga yun. Anak ng Diyos. The Son of God. The Lamb of God. The risen King. Your name is Jesus. And I wonder, ito, di naman nabanggit sa scripture, pero sa palagay nyo, pagbalik ni Jesus dun sa bangka, they worship Him. Paano kaya sila nag-worship? Pwedeng kanta, pwedeng Jesus, lumuhod sila. Diba? Hindi natin alam kung anong ginawa nila. But ang plain na sinabi ng Bible, they worship Him because dun sa ginawa ng Panginoon sa kanila. And I was thinking, kung may kanta kaya nun na pwedeng kantahin yung mga disciples, pagbalik ni Jesus sa bangka, ano kaya pwede nalang kantahin? Ako personal, siguro nung bumabalik na si Jesus, tapos sinasabi nila, Jesus, you are truly the Son of God. Itong mga disciples, dumuluhod, nag-worship sa ating Panginoon. At sinasabi nila, we fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. How would you respond? Paano ka magre-respond doon sa kabutihan ng Diyos na nagligtas sa'yo, na nagmahal sa'yo, at sumagip sa'yo? Mapapahiya ka na eh. Mamatay ka na eh. Mapapahamak ka na eh. Nakakahiya na yung nakaraan mo eh. Pero sinalba ka pa rin dahil mahal ka ng Diyos. Kaya sabi ng scripture, trust the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Amen? In God we trust. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay mananalangin. Every eye closed and every head bow. Let us pray. God, we honor you. God, we glorify you. Salamat, Panginoon, sapagkat sa oras na ito, niremind kami ng iyong mga salita. Baliwala yung buhay namin kung wala ka. Sa oras nito, Panginoon, hayaan mo na kayo ang Diyos na manguna sa amin ngayon. Higit sa lahat, Panginoon, bigyan mo kami ng pagkakataon para lumapit sa iyo at maunawaan namin na sa buhay na ito, hindi po namin kayang mag-isa. Kailangan namin ng Diyos. Lord, turuan mo ang puso namin na magtiwala sa iyo. Huwag kami mag-depend on our own understanding. Lord, magkaroon kami ng alignment sa iyong kabanalan, sa iyong kalooban. Lord, may mga pagkakataon sa aming buhay, kami ay lumubog. May mga pagkakataon sa aming buhay, kami ay nahirapan. May mga pagkakataon sa aming buhay, kami ay distracted, hindi kami nakatingin sa iyo. Naging reason kaya kami manghina. Pero ngayon, Panginoon, we recognize, Panginoon, yung iyong kadakilaan, yung iyong kabutihan. Ikaw ay banal, walang katulad, hindi nagbago, palaging nandyan, yumayakap, nagpapatawad, nagbibigay ng panibagong pagkakataon, nagbibigay ng pag-asa, nagpapagaling, nagsusupply, nagpo-provide. Salamat, Panginoon. Ikaw lahat yon. Lord, we recognize you. We worship you, God. We worship you, Lord. Salamat, Panginoon, sapagkat sa buhay na ito, Lord, may mga pagkakataon na pwedeng mabalik, masira ang aming tiwala. But right now, God, we declare, in God we trust, Panginoon. Wala kaming ibang pagkakatiwalaan kundi ikaw.
nakataas ang aming mga kamay ngayon with expectation. Panginoon, the Lord, dahil pinagkakatiwala namin sa iyo lahat, Panginoon, ng aming mga panalangin sangayon sa iyong kalooban ay ginagawa mo na sa pangalan ni Jesus. Lahat ng may karamdaman, pinapagaling na sa pangalan ni Jesus. Sa lahat ng nangailangan ng kasagutan ay tinutugon na sa pangalan ni Jesus. Sa lahat ng mayroong kabigatan ay nagkakaroon ng kagaanan sa pangalan ni Jesus. Panginoon, napakabuti mong Diyos. Panginoon, sa diwa ng pananalangin, nilalapit din po namin ang aming mga kapatid na magte-take ng exam, Lord. Nagre-review ngayon, nasa season ngayon ng preparation. Lord, this year is a year of fulfillment. Lord, tuparin mo ang kanilang mga hiling. Tuparin mo, Panginoon, yung kanilang ninanais, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Panginoon, napakabuti mong Diyos. At habang nakataas ang aming dalawang kamay, tinatanggap namin lahat ng magandang bagay na nanggagaling sa langit. And I speak right now over your life. I release strength. We release healing. We release favor and breakthrough in Jesus' name. Panginoon, napakabuti mong Diyos. Napakabuti mong Diyos. Patuloy po nating taas ang ating dalawang kamay. Kapatid, magtiwala tayo sa ating Panginoon, and I want to declare over your life. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord God give you peace that transcends all understanding. Salamat, Panginoon. Purihin ka at sambahin. Salamat sapagkat pwede kami magtiwala sa iyo. Ito pong aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Sabi mo sa iyong katabi sa kanan kaliwa, sulit magtiwala sa Diyos. Amen.